Lalong bumigat ngayon ang usapin sa posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos sabihin ni Interior Secretary John Vigremulla na hindi lang 10,000-man task force ang nakaalerto kundi buong Philippine National Police. Nang tanungin kung anong unit ang aaresto kay Bato, sagot ni Remulla, 225,000. That's the entire BNP. Ibig sabihin buong puwersa ng BNP ang maaring pakilusin kapag itinulak na ang operasyon. Pero dito nagsimula ang mas mabigat na tanong. Ayon sa Department of Justice, ang warrant na ipatutupad ay galing mismo sa International Criminal Court. Nang tanungin kung ang isi-serve ba kay Senador Bato ay ICC warrant at hindi warrant mula sa local court, malinaw ang naging sagot. ICC warrant po. I think that speaks for itself. Okay, sir. So, bali, ang isa-serve po natin kay Senator Bato ay yung mismong arrest warrant ng ICC at hindi yung arrest warrant na mula sa isang local court. ICC warrant po. Okay. Dito na pumasok ang kontrobersiya. Kung ICC warrant ang hawak at wala umanong local warrant mula sa Korte ng Pilipinas, bakit ang DOJ ang nag-uutos sa PNP at NBI? At bakit naman susunod ang DILG sa DOJ? Sinabi ni Remulla, we will follow the lead of the DOJ. Kaya ang tanong ngayon ng ilang netizens, kung ang DOJ ay sumusunod sa ICC at ang DILG naman ay sumusunod sa DOJ, mga ahensya pa ba ito ng gobyerno ng Pilipinas o para na ring tagapagpatupad ng ICC sa loob mismo ng bansa? Dito lalong sumabog ang debate tungkol sa jurisdiksyon, soberanya at kapangyarihan ng lokal na korte. Kasabay nito, muling nanawagan si Senadora Risa Hontiveros kay Senador Bato na sumuko at makipagtulungan sa mga otoridad. Ayon kay Hontiveros, kailangang manaig ang respeto sa batas at legal na proseso sa gitna ng umiinit na sitwasyon. Para sa Senadora, mahalagang sundin ang proseso upang maiwasan ang mas lalong paglala ng tensyon sa bansa. Pero agad itong sinagot ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Sa kanyang live reaction, diretsyahan itong kinwestiyon ang paggamit ng salitang fugitive laban kay Senador Bato. Ayon kay Guanzon, ang kulit ha, hindi nga fugitive from justice si Senador Bato de la Rosa. Kasi wala nga warrant. Wala ngang warrant na galing sa Regional Trial Court. At yung ICC warrant na gusto nilang iserve, hindi pa naman nila na ise-serve. Hindi po ba? At kaya hindi po siya fugitive from justice. Gusto lang nila ilarawan na fugitive para mukhang duwag. At sa typical niyang banat, kayo fugitive kayo from beauty. Dahil dito, lalong nagbanggaan online ang magkabilang panig. May nagsasabing dapat sumunod si De La Rosa sa proseso. Habang ang iba naman ay naninindigang kailangan munang malinaw kung legal bang ipatupad sa bansa ang ICC warrant ng walang local court order. At para mas maintindihan kung bakit sensitibo ang usaping ito, pinalikan ngayon online ang oral argument sa Pangilinan v. Cayetano kung saan nagkaroon ng matinding balitan sina Justice Marvic Leonen at Attorney Santiago tungkol sa papel ng Philippine Judiciary. Sa oral arguments, ipinunto ni Attorney Santiago ang usapin ng remedy at accountability sa ilalim ng ICC. Pero dito siya sinagot ni Justice Leonen. Diretsahang ipinakita ni Leonen na hindi basta-basta maaaring sabihing inutil o hindi gumagana ang hukuman ng Pilipinas. Ani Leonen, I have cited that our courts are functional. I have cited that this Supreme Court has in fact opened up to this petition. Ibig sabihin, mismong Korte Suprema ang tumatanggap, dumidinig at nagbubukas ng proseso para sa mga sensitibong kaso. Hindi lang ito ordinaryong kaso. Binanggit ni Leonen na mismong Supreme Court ang nakinig sa mga usaping mabibigat, kontrobersyal at politically sensitive. And many petitions, in fact, the last petition was even on same-sex marriage. And the petition before that we heard was on Tokhang. So it's functioning. Dito malinaw ang pinakapunto ni Leonen. Kung may reklamo, may hukuman. Kung may kaso, may forum. Kung may alegasyon, may proseso sa Pilipinas. Kaya nang tila itulak ang argumento na kailangan ng ICC dahil umano sa inability ng local system, diretsyahan itong kinwestiyon ni Leonen. Are you now claiming that our courts are unable to receive cases? Ito ang mabigat na tanong. Inaakusahan ba mismo ng petitioners na hindi na kayang tumanggap, tuminig at magpasya ang mga korte sa Pilipinas? Dahil kapag iyon ang punto, hindi na lang ito simpleng usapin ng ICC. Usapin na ito ng tiwala sa buong hudikatura ng bansa.
At dito na mas lumalim ang banggaan. Habang ipinipilit ni Attorney Santiago ang kanyang legal theory tungkol sa ICC at proseso, napansin ni Leonen na tila nagbabago ang sentro ng argumento. Ani Leonen, so the actual case is the lack of the two-thirds concurrence in the withdrawal. You change your theory. Dito lumabas ang malinaw na punto ng sagutan. Para kay Leonen, kung ang orihinal na usapin ay kung kailangan ba ng Senate concurrence sa pagkalas sa Rome Statute, hindi dapat basta ililipat ang argumento sa linyang parang hindi gumagana ang Philippine courts. Dahil malaking akusasyon iyon. At kapag sinabi mong kailangan ng ICC dahil hindi gumagana ang local courts, para mo na ring sinasabing bagsak ang sariling justice system ng Pilipinas. So, again, isn't this a factual question? The actual case here, Your Honor, is the lack of concurrence with regard to the withdrawal of... No, I thought you said it was the degradation of the remedies to human rights victims. That is the effect, Your Honor. The effect. Okay, so the actual case is The lack of the two-thirds concurrence in the withdrawal, you change your Honor. theory. Dito papasok ang punto ni retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna. Ayon kay Ascuna, sa ilalim ng Republic Act 9851, may opsyon ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi automatic na kailangang isuko ang Pilipino sa ICC. Sabi niya, may surrender. Ibig sabihin, we may or may not surrender. We don't have to surrender. Sa magaling salita, pwedeng piliin ng gobyerno na dito litisin ang isang Pilipino sa sariling korte ng Pilipinas. Because of Republic Act 9851, we can opt to prosecute the person locally, in my view. In which case, it says may surrender. We don't have to surrender. May or may not then. Yeah. It's up to the executive, it's really the Basically. president. Kung may option naman sa RA 9851, ayon kay Justice Ascuna, bakit kailangang itulak agad ang pagsulod sa ICC warrant? At kung isusuko ng gobyerno si Senador Bato sa ICC, hindi ba parang mismong administrasyon na rin ang nagsasabing hindi na kayang gumana ng sariling korte ng Pilipinas? Hindi ba parang sariling gobyerno na mismo ang magpapatunay sa argumento na mahina, inutil o walang kapasidad ang justice system ng bansa? Iyan ang pinakamatinding punto ng usapin. Hindi lang ito tungkol kay Bato. Hindi lang ito tungkol sa ICC warrant. Hindi lang ito tungkol sa DOJ, DILG, PNP o NBI. Ang mas malaking tanong dito, kanino ba sumusunod ang mga ahensya ng Pilipinas? Sa hukuman ba ng Pilipinas? Sa konstitusyon ba ng Pilipinas? O sa utos ng foreign tribunal na wala namang local warrant mula sa sariling korte? Kaya sa mata ng maraming netizens, delikado ang mensaheng lumalabas. DOJ sumusunod sa ICC. DILG sumusunod sa DOJ. PNP, handang pakilusin ang buo. Pero ang local court warrant, wala pa ring maninaw na ipinapakita. At habang nagpapatuloy ang debate, mas tumitindi ang panawagan na linawin ng gobyerno ang legal na basehan nito. Dahil kung ang Pilipinas mismo ang aamin sa kilos nito, na hindi na nito kayang litisin ang sariling mamamayan. Hindi lang si Bato ang isinusuko, pati tiwala sa sariling hudikatura ng bansa.